Alam mo ba na mas mahirap ang maghabol ng tao kaysa mag-attract ng tao? Mamaya, papaliwanag ko sa iyo kung bakit. And maraming mga marketers ang sobrang sipag na bilib ako sa kanila. Tipong kahit na nahihirapan na sila, tuloy pa rin, hataw pa din. Araw-araw nag-invite, araw-araw nag-follow up, araw-araw webinar, or baka ikaw na nanonood ngayon dito, ilang taon mo na rin ginagawa yan. Sino rito yung mga 2 taon or 3 taon na mahigit sa network marketing? Buong araw ka lagi busy sa paghahanap ng prospects. Pagkatapos ng webinar, follow up ulit. Kinabukasan, nahanap ka na naman ng kakausapin. And hindi ka pwedeng tumigil. Kasi kapag huminto ka, feeling mo, pag wala kang nakausap, pakiramdam mo parang wala ka ring chance na kumita. Tama ba? And marami naman nagiging successful sa ganyang paraan, no? Meron ding mga talaga nagkakaroon ng results. Kaso lang, ang problema kasi nagbabago ang panahon, no? Nagbabago ang market, nagbabago ang mga prospect natin, nagbabago yung kanilang behavior. Okay? And napansin ko din na mga marketers ngayon, ganun nga, no, sobrang busy nila. Pero kahit sobrang busy nila, nakikita ko na wala pa ring growth. Bakit ko nasabi yun? Magkaiba kasi yung pagiging busy at pagiging productive, or yung pagiging productive sa pagkakaroon ng long-term na growth or paglago. And also, marami ding mga marketers ang naniniwala na ang susi sa mas maraming recruits ay mas maraming invite, mas maraming follow-up, at mas maraming reminders. Kaya ang routine nila araw-araw, mag-message sa napakaraming tao, mag-follow up, mag-remind para sa webinar, mag-check kung umattend yung kausap mo na tao, mag-follow up ulit pagkatapos. And ang reason kung bakit sobrang hirap niya or mas mahirap siya, kasi kailangan mo siyang ulit-ulitin. Ngayon, bukas, sa makalawa, next week, araw-araw ulitin mo siya at nakakapagod siya. No? Ito, isa pa, may isang realization ako na na-realize dati. Isipin mo ito ng mabuti. Kung talagang maganda ang inaalok natin na opportunity, bakit kailangan nating laging maghabol? No? Bakit kailangan ulit-ulit na kumbinsihin yung tao para lang makinig? Bakit kailangan ulit-ulit na paalalahanan ang mga prospects para lang umattend ng presentation? Kung ikaw ang lagi naghahanap, ikaw ang lagi nag-i-invite, ikaw yung naghahabol, ikaw yung nagiging pushy. And kapag ganyan talaga, ang kalaban mo dyan, pagod. At ang masaklap ito, karamihan ng mga prospect or taong mga hinahabol mo, hindi rin naman nagde-decide, hindi sumasali, hindi bumibili, hindi naman nagtitik ng action. No? Sinurito yung paulit-ulit na nakakaranas ng rejections. Yun yung nakaka-burnout. And maraming mga nag-PM sa akin ng mga matatagal ng marketers, no? Mga dekada na sa industry. Yan yung laging binabanggit nila. Coach, sunog na ako sa networking. No, they are already burned out. So, yun yung problema sa
manual na prospecting. Hindi talaga siya bagay para sa lahat. Lalo na kung isa kang empleyado ka pa, ginagawa mo yung business mo ng part-time. O kaya marami kang mga responsibility. No? Ang hirap pagsabayin yan. Kasi kung gagawin mo siya ng ganong paraan na manual lahat, talagang magkakain siya ng oras, kakain siya ng effort, kakain din siya ng pera. Kaya para sa akin, mas madaling matutunang mag-attract kaysa habang buhay kang naghahabol ng tao. So, bigyan kita ng example. Halimbawa, gumawa ka lang ng isang content na merong tunay na value. Yung content na nakakatulong, yung may talagang matututunan yung prospects mo, yung sumasagot sa mga problems nila, sa mga tanong nila. And kapag tama ang mensahe or message mo at tama ang audience na nakakakita, may mangyayari dyan na kakaiba, guys. And hindi mo ina-expect. Magugulat ka na lang, hindi mo na sila kailangang pilitin. Tao na mismo yung nagtatanong sa'yo. Sila na mismo yung magbe-message sa'yo. Sila na mismo yung maghahanap ng paraan para malaman kung ano yung business na ginagawa mo. May mag-chat sa'yo, interesado ako dito ma'am, interesado ako dito sir. Paano niyo po ginagawa ito online? May training po ba kayo? Pwede po bang matutunan yan? Pansinin mo sila mismo yung nag-reach out. Hindi na ikaw yung naghahabol. Kita niyo yung pagkakaiba, di ba? So, imbes na ikaw yung naghahabol, sila yung lumalapit. And imagine, isang content pa lang yon, pwedeng mapanood ng daan-daan or libu-libong tao. So, kahit tulog ka, kahit nasa bakasyon ka, kahit meron kang ibang ginagawa, yung content na yon na ginawa mo, patuloy pa rin siya sa pagtrabaho para sa'yo, sa pag-attract ng mga prospects. Kaya, para sa akin, isa sa mga dahilan kung bakit maraming marketers ang hindi lumalago, kahit sobrang busy nila, kasi nga inuulit-ulit lang nila yung parehong trabaho or proseso araw-araw. Sobrang busy nila dun sa mga activities at task na hindi naman nagbibigay sa kanila ng assets. So, yung content na yan na ginagawa mo, asset yan. Yung funnel, asset yan. Ang landing page, asset. So, isang beses mo lang yung bubuuhin, gagawin, i-build, pero pwede magtrabaho sa'yo ng paulit-ulit. No? Kaya kung maging busy ka, balansehin mo. No? I'm not saying itigil mo na kaagad yung ginagawa mo na pagpo-prospecting, pagmamanual prospect. Balansehin mo. Gawa mo ng paraan na magkaroon ka ng time at pagkabisihan din yung pag-build ng system at assets na makakatulong sa'yo na maka-attract ng prospects. Yung paraan na matuto ka at mag-acquire ka ng skills at knowledge para magkaroon ka ng kakayahan na maka-attract ng prospects kaysa habang buhay ka na ikaw ang naghahabol ng tao. So like and share.